Okay, so bago tayo magsimula rin po sa ating programa, ay syempre gusto rin ho namin mag-share kahit paano ho ng ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ito po kasi ay ang ating panata na rin ho, mga kaibigan. So kung may sinasabing press release sa mga balita, halos actually lahat ng balita ay press release ho yan. Hindi pwedeng hindi press release yan. Meron din ho pa-press release si God. Oo, ang ating Ama sa Langit. Kaya para po sa araw na ito ng Lunes, mga kanyusik, anong bang gustong sabihin sa atin? Gustong ipamalita sa atin ng Panginoong Diyos, mga kaibigan. Ang sinasabi ho niya sa atin today, I am with you in every trial, guiding you through every storm. Do not fear, for I am making a way when there seems to be no way. Trust in my plan, for I am working all things together for your good. So wag tayong maging rude, mga kaibigan. Sa Tagalog, napakarami ho nang ibig sabihin ng salitang rude, no? Oo, kapag tayo niyong mapagmataas sa Panginoon, wag natin siyang pangunahan, wag tayong magalit sa Kanya, wag tayong maging hambog sa Kanya. Mapagyabang, wag tayong magsarili. Opo, mga kaibigan. At dahil kahit anumang mangyari ho, hindi ho natin kakayanin yan. At mabuti ho yung ang gusto hong mangyari sa atin na maging ng ating Panginoong Diyos, mga kanyusik. Ito po sa ating sa umagang ito is maging humble. Yes. God desires for us and encourages us, mga kaibigan, yung salitang humility. Humility. Sa atin pong mga mananampalataya sa Panginoong Diyos. Ito po raw ay nakikita bilang isang virtue that allows for a closer relationship with the divine, as it involves recognizing one's own limitations and dependence on God. Opo, this is contrasted with pride, which is viewed as a barrier to spiritual growth and closeness with the divine. The divine is none other than Father God and Jesus, mga kaibigan. Diba? Sa Biblia, ang sinasabi ho ng pagiging mapagpakumbaba, alright, is, key character, mga kaibigan. Key character trait sa ating pong mga mananampalataya at naniniwala po sa Diyos, mga mahal po namin tagapakinig, no? Kung babasahin po natin sa James 4:10, ano pong sinasabi? Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Okay, mga kaibigan. So, napakaganda ho. Kasi sabi rin ho sa Luke 14:11, for all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Naka-highlight po yan, the benefits of humility, mga kanyusik po naming mahal. Okay? So, yung nga po, huwag tayong mapagmalaki sa Panginoon. Kung ano man hong meron po tayo sa buhay, hindi po dapat nating ipagmalaki ho yan sa atin mismo. Diba? Dahil yan po ang ayaw ng Panginoong Diyos, mga kaibigan. Huwag tayong maging rude, huwag tayong maging mapagmalaki. Kung ano man meron tayo, mayaman ka man, sobrang yaman ka man, mataas ang posisyon po natin, diba? Magaling ho tayo, madunong ho tayo, hindi po dapat natin pinagmamalaki yung mga ganyan. Sabi nga ho ang gawin ho natin is tumahimik lamang. Tahimik lang, silensyo, di ba? Ano lang, humble lang. Okay? Ayan, at alam nyo ho, hindi ho tayo pinapabayaan ng Diyos, pero minsan, dahil nga ho sa sobrang mahal niya po tayo, wag ho natin siyang questionin bakit nangyari ito sa buhay po natin. No? Kasi may dumarating ho minsan sa buhay natin na hindi natin inaakala at nagtataka tayo. Tinatanong natin ng Diyos, mga kaibigan, ba't ho ganun, Lord? Ba't tumating to sa buhay kong ito? Di ba? Napapadapa ho tayo sa buhay. Di ba? Dahil sa pagmamahal, sabi ho ng Panginoon sa atin, sige, gawin mo. Yung mga decision natin minsan, hinahayaan niya tayo. Di ba? Bakit? Kasi alam niyang babalik tayo sa Kanya pag nadapa tayo Di po ba? Yung paalala na hindi mo kayang gawin yan na nag-iisa. Kailangan mo ako. So, hayaan ka niya.
Oh. Kasi whether you like it or not, dadapa ka. Then later on, babalik ka na naman sa kanya. Diba? Ganun kanya kamahal. Hayaan kanya muna sa gusto mong gawin, free will nga eh. Diba? You have the freedom, you have the free will, mga kaibigan. Dahil mahal ka niya. Mahal tayo ng Panginoong Diyos. Dadapa tayo, babalik ulit tayo sa kanya. Diba? Opo. At yung mga, kung ano man hong mga meron tayo ngayon sa buhay po natin na nararanasan, sabi nga ho nila, may dahilan ng lahat. May dahilan ng lahat. Sabihin mo lang, Lord, yakapin mo ako. Lord, be with me. Diba? Tulungan mo ko. Ganoon lang ho sasabihin natin. May mga pagkakamali na pwede nating ituwid even sa pamilya ho natin. Opo. Kaya minsan, sinusubukan po tayo. Oo. Hindi ho tayo sinusubukan ng universe, pero sinusubukan po tayo ng Panginoong Diyos kung hanggang saan po tayo. Kaya nga last time, Saturday, sabi ko, don't give up. Huwag tayong give up. Huwag kang give up, kapatid. Diba? Kumbaga, mas ilapit mo pa sa Panginoon ang iyong kahilingan at tanggapin mo kung anong pagkakamali mo. Gano'n lang ho yun. Diba? Tanggapin mo ang pagkakamali mo. That will help you humble yourselves. And then, you ask the mercy of God, mga kaibigan. Hindi yung yung magagalit ka, kung anong gagawin mo, di ba? Lalo ka pang, magiging salita na lang yung rude. Oh. Alam niyo ho ba na meron hong, nabasa ko lang itong si Socrates na isang philosopher. Meron pala siyang technique for dealing with rude people. Alam mo yun? How to deal with rude people. Sabi sa kwento, di ba, sa argumento, di ba, minsan sa debate, debate o sa nag-aaway, di ba, or anuman hong pagtitipon, pag nagkaroon ho ng meron ho yung mga taong sumisigaw na. Di ba, yung sigaw ng sigaw, yung yung para lang ho sabihing magaling. Pero sa totoo lang ho, sabi ho ni Socrates, not because they're right, but because they've run of ideas. Nawawalan ho sila ng idea, dinadaan na lamang po nila sa pagiging rude po nila. Paninindak po nila. Alam niyo po isang araw, si Socrates, inatake ho ng isang lalaki. Ito inatake ang tawag dito? Sinugod. Sinugod po na isang lalaki. Oo. Very rude, aggressive. Oo, disrespectful yung tao, binabastos ho talaga. Oo, hindi lang siya nagdi-disagree, nangiinsulto pa. At talagang hinuhumiliate niya yung ating si philosopher na si Socrates, but hindi nag-charge sa church pa. Ayun, nag-charge pala. Sorry po. Opo. Pero ano ho nangyari? Hindi ho nag-react yung philosopher. He didn't react. No yelling, no insults, no retaliation. Wala. At isa sa mga disipulo ni Socrates nagulat. Sabi niya, bakit napakakalmado mo, master? Sabi niya, ba't hindi mo siya sinagot? Hindi mo siya nilabanan? Sabi ho kay Socrates. Nasagot ni Socrates sa kwentong ito. Sabi niya, kung sipain ka ba ng kabayo o yung dangke, kapag sinipa ka ba ng dangke, sabi niya, ipapakorte mo. Anong tawag doon? Kakasuhan mo sa korte. Sabi niya. So, that single line carries a timeless lesson. What is the lesson? Sabi niya, a wise person never stoops to the level of a fool. Sometimes silence is not weakness, but it is elegance. Not avoidance, but strength. And it's no coincidence that the word elegance comes from the Latin electrum, meaning light. At sinasabi ho niya dito, a true elegant person isn't the one wearing designer clothes. It's the one who knows how to carry themselves, who knows when to speak and when to walk away, mga kaibigan. So, humility. Alright, let's not be rude to each and every one. Opo, mga kaibigan, wag ho nating practicein ho yan dahil hindi ho makakatulong sa atin. Ang gusto ho ng Panginoon Diyos is wag tayong maging mapag-isa, kundi maging handa na ipagbigay ang kapakanan ng iba. Be kind and compassionate
to one another, forgiving one another as God in Christ has forgiven you. Ano man ang mangyari, ano man ang paninira ho sa atin, ano man ho magiging, kung ano man ho ang mga kinakaharap po natin. Maging mapagmahal, mapag-awa sa isa't isa. Sabi ho sa Ephesians 4:32, mapagpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Amen. All right. Napakaganda rin ho ang sinasabi ng Galatians, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Diba? Sa Tagalog, ngunit ang bunga ng Espiritu Eka ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katatawiran, kabaitan, kabutihan, katapatan, pagkahaba ng loob at pagpipigil po sa sarili. Laban sa mga ito ay walang batas. Okay? So, yun lang po masasabi ko for today na gusto kong i-share sa inyo. Maging humble po tayo at tanggapin po natin. May pagkakamali tayo sa buhay, tanggapin po natin. I am one of the best example of that, mga kaibigan. Minsan nagiging rude po tayo. Amen? Guilty po tayo dyan. Even with me, sa pamilya ko, minsan may ganon. Because siguro of stress, because siguro of mga pagsubok sa buhay. But mali pala yun, mga kaibigan. Dahil kung ganon ang mangyayari, yun ang ayaw ng Diyos, yung maging magulong pamilya. Diba? Tumanggap tayo ng pagkakamali sa buhay, baguhin natin ang dapat baguhin. Ganun lang po yun. No? Oo. Ako mismo, hindi buhay na saksi, pero nangyari ho sa akin yan. Reality bites, mga kaibigan. Alright? Naging ganun ako sa aking may bahay, at ako'y humingi ng tawad. Sabi ko nga, patawarin mo ako kung ano man yung nagawa ko sa iyo. Diba? Kasi feeling ko nun, dapat ako lang. Ako lang. Yung pala hindi pwede. Yung pala dapat dalawa kayo o tatlo kayo kasama si Kristo sa pamilya. Sa mga mag-asawa, hindi ang ikinakasal hindi lang ho dalawa, kundi tatlo ho kayo. Ikaw ang asawa mo at ang Panginoong sa Kristo, mga kaibigan. Now I realized, 'di ba? Habang tumanda tayo, nare-realize natin sa buhay po natin, no? Kung ano po yung mga gusto natin, minsan napapahamak po tayo sa kagustuhan po natin, no? So, yun lamang po. So, reflection lang po yung ginagawa po natin for today, no? Sige, mga kaibigan, maraming salamat po. At let's pray for one another. Yan lamang po ang aming hiling. Ngayong umagang ito. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, OMOK sa 774